Hello mga dudes, panibagong kwentuhan na naman tayo. Nagre-relax ako kanina. Nanonood ako ng mga uh, reels sa Facebook. Ang dami talaga, sobra. Ang dami ng mga video. Iba't ibang influencer, iba't ibang mga nagbablog about sa problema sa kalusugan. Yung mga influencer tulad din na Doc Atoy, shout out. Mga food supplement. Nakasama na sa vlog na ginagawa ko dati ang sa kwentuhan ng about sa food supplement. Sa pag-aaral, ito pa rin yung lumalabas. Ang pag-cleansing. Yan lang ang tanging paraan para makarecover ang ating katawan sa iba't ibang uri ng sakit. Yung isang produkto na sinasabi ni na Doc Atoy, yun din yung lahat ng sakit na meron ng isang tao, isa lang yung kadalasang ibinibigay, yung produkto sinasabi nila. Shout out, baka naman yan. Kasi ito yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga dudes. Malaki ang dalang pamamaraan ng mga gamot sa iba't ibang uri ng sakit natin. Pero ang lahat ng ito ang trabaho nito ay para mawala ang mga komplikasyon, either sintomas ng ating mga karamdaman. Malinaw yan sa lagi kong binabanggit sa mga vlog ko. Ang lahat ng gamot ay napakahalaga para sa ating kalusugan dahil ito ay makakapag-alis ng mga sintomas ng ating sakit. Sintomas, sign. Sana malinaw tayong lahat doon. Doon sa mga kaibigan nating ibang mga influencer, mga doktor, sina Doc Nan, more on talaga, ayaw sa mga synthetic medicine. Hindi sila pabor sa synthetic medicine sa lahat ng mga vlog na ginagawa nila. About natural sila eh. Pero sa totoo lang, sakit na meron tayo ngayon, mahirap gamutin sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na yung mga busy tao. Kapag ka hindi gumamit ng synthetic medicine, kapag ka natural medicine lang ang ginamit. Kasi ang aminin naman natin o hindi, ang katotohanan, ang natural medicine napakabisang kagamutan para sa ating mga karamdaman sa ating katawan, pero napakabagal ang epekto nito. Paano naman? Ang mga natural na gamot na to sa atin, ito yung mga pagkain. Mga pagkain at bitamina, mineral, etc. na kailangan ng katawan natin para hindi magkasakit, para makabawi sa mga pagod, stress, sa mga cells na nagkakaproblema dahil
sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Pinalalakas ito ang resistensya natin para makabawi. Yun ang tawag ito, yun ang mga aktibidades ng mga natural medicine na tinatawag natin. Ang talagang tawag sa natural medicine na yan, pagkain. Pagkain na kailangan ng ating katawan. Yan ang kailangan na i-maintain natin. Yan ang prevention na tinatawag natin, mga kaibigan, mga dudes. Yun, dahil sa mga walang saysay, dahil sa mga putris na yan, na mga usong mga pagkain, na usong mga bisyo, nagkaroon tayo ng mga karamdaman. Mga lecheng yan ang dahilan. Unang-una, yung mga inuman. Ako bilang isang nagkaroon ng karamdaman, na nag-iingat ngayon, nag-preventive ngayon. Kasi pag hindi ako nag-preventive, talagang papahirapan ako. Paulit-ulit lang itong babalik yung mga mahina ang resistensya ko sa mga sakit na pwedeng dumapo sa akin. Dahil nga sa mga walang kakwenta-kwenta, leche, na mga pagkain na hindi kayang tanggapin ng katawan, na pinipilit natin dahil sa sobrang sarap. Dumaan na mga piyestahan, itong mga Mayong ito, April, na yan, March. Ang dami naman ng problema. Sa mga hospital, lagi ko sinasabi, sobrang dami. Sobrang dami mga pasyente. Andito lang ako, paulit-ulit na mumungkahi sa inyo na konting pino sa pagkain ng mga hindi kayang tanggapin ng katawan natin. May mga preservative. Pag sinabi may preservative, kasama dyan lahat yung mga pagkain pwedeng iimbak, tulad ng mga ingkan, mga nasa sachet, lalong-lalo na mga hotdog, yung mga putlong, yung mga nabibili natin pagkain. Actually, pumasok ka sa isang supermarket, halos lahat hindi kailangan ng ating katawan, pero halos lahat ng nandyan, binibili natin, kasama na ako dyan. Kasi yan yung bagong buhay natin, bagong mundo natin, bagong pagkain natin. Ang tanging kakayahan ng mga pagkain na yan sa ating katawan ay ang busugin lang tayo. Hindi yan magre-repair ng problema ng ating katawan. Kaya wag nating kalimutan na sana pagdating sa bahay, iwasan natin yan. Hindi perfect ang ating sarili na 100% na aalisin natin yung mga ganyan. Kasi yan na yung panahon natin. Pero sana naman limitahan natin ang daming sakit na dala ng mga pagkain na yan, lalo na yung mga bisyo natin. Ako bilang isang prevention specialist, hinihikayat ko kayo, ako bilang isang preventive education speaker sa opisina namin, iwanan sa natin ang mga bisyo, lalong-lalo na ang droga. Yung mga lecture ko about sa preventive drug prevention. Grabe ang sakit na dulot ng mga chemical na to sa mga taong gumagamit.
Actually, kasama sa mga usapin dito, ang tobacco, ang alcohol, yung nganga, kasama yan na dapat mawala. Ang problema natin ay ang kultura. Kultura na sa mga Pilipino na pagdating sa mga may handaan, may piyestahan, ang mga inumin. Kultura na sa mga Pilipino ang paggamit ng tabako at nanganga. Lalong-lalo na ang masasarap na pagkain. Sana maintindihan nyo na kailangan ng katawan natin ang tamang nutrition, hindi basta lang mabusog. Nadala ng mga binibili natin sa supermarket. Sa totoo lang, mas marami ang taong makikita mo sa supermarket kahit mahal ang bilihin doon kumpara sa mga palengke na may nabibiling press.